Magandang hapon po sa lahat. Dahil po tayo ay natapos na po sa Hosea, ngayon naman po ay pag-aaralan po natin ang Book of Joel, na binigyan ko po ito ng titulo na Hoy Gising, na tulad po ng sinasabi ni Ted Filon sa kanyang programa, na para po ang mga tao ay magising, kumilos na at umaksyon na po. Sa kapitulong ito, makikita po natin ang mensahe ni Joel ay talagang makukuha ang ating atensyon. Pero bago ang lahat po, kilalanin po natin kung sino po si Joel. Ang pangalan pong Joel sa Hebreo ay kahulugan na Yahweh is God. Tinawag po siyang ng Diyos para magministero po sa isang parte ng kababaan ng Juda. Si Joel po ay sinasabi na isa sa mga 12 minor prophets sa Biblia, ayon po sa mga scholar, na dahil po sa makikita po natin na 3 lang na kapitulo ang makikita po natin, at kumpara po sa mga iba po na mahaba tulad nila Jeremiah, Isaiah, Ezekiel at iba pa. Pero syempre po, tulad ng ibang propeta na tinawag ng Diyos, mahalaga din po ang kanyang ministero, dahil ang Diyos ang tumawag sa kanya, ang nagpalakas sa kanya, ang nagbigay ng salita na ipapahayag niya. Magbibigay siya ng paalala at babala sa mga tao po. Si Joel po ay hindi gaanong nabanggit po sa lumang tipan po, bukod sa pagpapakilala sa kanya ng anak ni Petuel. At mababasa po natin ito sa verse 1. Ano po ang mga bagay na matututunan po natin sa kapitulong ito? Ano po yung malalaking katotohanan po? Ang unang-una po ay pakikinig. Kaya nga po, hoy gising, dapat tayong makinig. Makita po natin sa verse 2 hanggang 3 po na makinig kayo, matatandang pinuno. Pakinggan ninyo ito, lahat ng nasa Juda. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon o sa panahon ng inyong mga ninuno? Isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak, upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila. At sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang salinlahi. Napakahalaga ng dapat tayong makinig. Makinig sa mga paalala, sa mga babala, sa mga katuruan ng salita ng Diyos. Marami tayong matututunan kung tayo ay makikinig, at hindi tayo mapapahamak kung tayo ay makikinig. Kung tayong matatanda o mga magulang ay hindi makikinig sa mensahe ng Diyos, anong ipapasa natin sa mga anak natin o sa mga ibang tao na nakakasama natin? Nakasulat nga po sa Roma chapter 10 verse 17, sasampalataya lang ang mga tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo, at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Ang pangalawa naman po ay pagdadalamhati. Isa itong malaking katotohanan na tayo ay nakaramdam na ng pagdadalamhati dahil sa mga pagsubok ng ating naranasan, tulad ng kahirapan, kawalan, pagkakasakit, pagkawala ng mga mahal sa buhay. Sabi nga po sa verse 5, gumising kayo at tumangis, mga manlalasing, umiyak kayo, mga mangiinom, sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Nababasa po natin sa chapter na ito na sobrang laki ng problema na kinakaharap ng mga taga-Juda. Ginawa ito ng Diyos sa kanila upang makuha ang mga atensyon po nila. Maging ganoon din po sa mga buhay po natin. Lahat tayo ay nakaranas ng iba't ibang pagsubok upang ma-challenge po yung mga pananampalataya natin, upang magising tayo, upang sa Kanya lang tayo tumawag. Nakakalungkot naman po isipin na dahil marami pa rin sa mga tao na doon pa lang tatawag sa Diyos kung kailan kabila na ang mga pagsubok po. Huwag po nating hintayin na maranasan pa natin ang maraming problema na doon lang tayo tatawag sa Kanya. At kung may mga pagsubok man tayong nararanasan ngayon,
ang dapat natin gawin ay lumapit at manatili lang po sa Kanya. Ang pangatlo naman po ay pagsisisi. Mababasa po natin sa verse 14, iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ninyo ang matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Juda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. Ito ang mensahe po ni Joel sa mga taga-Juda na lumapit sa Diyos at pagsisihan ang mga nagawang mali at manumbalik po sa Diyos dahil ito ang nais niya sa atin. Hanggat hindi pa huli po ang lahat, kung hindi sila magsisisi dahil sa mga kasalanan po nila, lalong palala po ang sitwasyon po nila. Tulad natin po, huwag tayong magkaroon ng matigas na ulo sa Diyos. Kung nakagawa man tayo ng mga kasalanan, pagsisihan po natin ito lahat at tapat tayong puso na lumapit po sa Kanya. At huwag na nating ulitin yung mga nagawa nating kasalanan. Huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Sa halip ay mamuhay po tayo ayon po sa kagustuhan ng ating Diyos. Sa ating pong pagtatapos po, mapapansin po natin na ang isang taon po ay mabilis lumipas at ngayon po ay may isang panibagong taon na naman tayong tatahakin. Kaya mga kapatid, hoy gising! Gumising na po tayong lahat. Huwag na tayo magtulog-tulugan. Mas lalo tayong maging maingat sa pakikinig. Mas matibay sa mga pagsubok at tapat sa puso ang pagsisisi. Salamat po. God bless you all.